Mula kongresista hanggang kawani ng Department of Public Works and Highways at mga kontratista, milyon hanggang bilyong pisong halaga ng mga sasakyang panlupa at maging pang-ere ang mga pagmamayari nila. Kaya si Public Works Secretary Vince Dizon sumulat na sa Anti-Money Laundering Council para ipa-freeze ang mga ari-arian na anyay mula sa kaban ng bayan. Samantala, show cause order naman ang natanggap ng ilang opisyal ng ahensya dahil sa questionable at maluho nilang pamumuhay. Ang balitang ito ni Naomi Almohano. We will spare nobody, top to bottom. Yan ang matapang nababala ni Public Works and Highways Secretary Vince Dizon sa lahat ng sangkot sa katiwalian sa flood control projects. Ngayong Miyerkules, isiniwalat ni Dizon ang nakakalulang air assets na konektado kay Ako Bicol Representative Zaldico. Ayon yan sa tala ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Ayon kay Dizon, papalo ang halaga nito sa halos 5 bilyong piso. Total of 4.7 billion pesos. Value of air assets ni Congressman Zaldico registered to various companies. Kabilang ang Misibis Aviation and Development Corp, Hightone Construction Development Corp at QM Builder na isa sa top 15 contractors. Ang pinakamahal sa mga ito ang Gulf Stream 350 na 36 million pesos ang halaga sa dolyar at kapag kinonvert sa piso, aabot lang naman sa mahigit 2 bilyong piso. So we have also written the AMLC, the DOJ, and also the ICI informing them about this, and we will leave it up to them to what to do with these assets. Kaugnay niyan, nasa halos 500 milyong pisong halaga naman ng sasakyang pag-aari ng 26 na mga sangkot sa irregularidad sa flood control projects ang nakatakdaring ipa-freeze ng DPWH. Kabilang dito ang 218.1 million pesos na halaga ng mga sasakyan mula pa lang kay Sara Diskaya, hiwalay pa sa 59 million pesos ng asawa nitong si Curly Diskaya. Nagre-request na rin tayo ng freezing. Ibig sabihin nito, hindi pwedeng ibenta. At kung merong mga kababayan tayo na nakikipag-transaction dito at gustong bumili ng mga sasakyan na ito, dito sa mga taong ito, magdalawang isip na po kayo kasi pati po kayo madadamay dito. Una nang sinampahan ng kaso ng DPWH ang mga ito sa Office of the Ombudsman dahil sa umano'y kickback sa mga proyekto at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Malversation and Falsification at Government Procurement Reform Act. Bukod dyan, 10 DPWH regional directors at district engineers ang hinaina na ng show cause order para pagpaliwanagin sa maluho nilang pamumuhay at pagkakadawit sa substandard na flood control projects. Uulitin ko, hindi lang titigil sa administrative charges ito. Kung may ebidensya na kasabwat sila sa mga maanumalyang proyekto, lahat yan ay mananagot. 5 araw ang ibinigay ng ahensya sa mga ito para sagutin ang mga alegasyon. Pwede silang maharap sa kasong kriminal sakaling mapatunayang may sala o hindi makipagtulungan sa investigasyon. Samantala sa kabila ng kaliwat ka ng pagsisiwalat ng mga katiwalian sa DPWH, aminado si Dizon na matagal-tagal pa bago tuluyang malinis ang kanilang hanay. Aniya, nakakapagod na pero tuloy pa rin. So we have to fix all of this, pero wala tayong choice. Nandito na tayo. Kahapon nga, sabihin ko sa inyo, muntik na akong tumalon dun sa tulay na hindi natapos ng 8 years. Sabi ko kay Sir Benji, tatalo na ako dito, Sir Benji. Kasi parang overwhelming na masyado to eh. Sisimulan nila sa mga tauhan ng pagsasaayos bago ang buong sistema na aniya tatagal ng taon. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano.